everyone, I am Martin B. Mariano from BTLE IA3A. So ngayon is ipapaliwanag ko po sa inyo ang 2-stroke and 4-stroke engine cycle. First is the 2-stroke. So dito sa ating diagram is nakikita natin is may mga parts siya. So simulan natin dito sa ating fuel. Itong fuel na ito is papasok siya dito sa may intake. And then itong fuel na ito is nag-start dito sa bottom dead center papunta dito sa top dead center natin. Habang bumababa itong ating piston, which is this, bumababa itong ating piston, itong mga fuel na ito is nagko-compress siya papunta dito sa ating transport. And then yung ignet natin for combustion full transfer, electrical power is the 40K and the 47K valve. And then for our second stroke natin, which is etong piston natin is nakababa na siya ang papunta dito sa bottom dead center natin. And then itong ignet port natin is nagsara siya kasi bumaba yung piston. And then itong mga fuel natin is nandito na siya sa transport natin papunta dito sa top dead center natin, which is yung mga fuel is naging siyang smoke, which is yung mga smoke na yon is papalabas siya sa exhaust valve natin. Yun lang po yung pagkakaintindi ko po sa ating 2-stroke cycle engine. Dapo naman po tayo sa ating 4-stroke. And for our 4-stroke, first is the intake stroke. Ang intake stroke ay ang intake valve naman natin dito is naka-open siya. At ang ating exhaust valve naman is nakasarado. Ang piston natin is bumababa. Nagsimula siya dito sa top dead center, papunta siya dito sa ating bottom dead center. Habang bumababa ang ating piston, ang air fuel mixture ay nasisipsip mula sa carburetor o fuel inductor papunta sa combustion chamber. Pagkatapos ang intake stroke, pagtapos ng intake stroke, ang intake valve naman ay magsasara siya. Kusa itong magsasara at ready na siyang i-compress, which is the second part, which is the compression. So dito sa ating compression, pagkatapos ng magsara ng ating intake valve dito is ang exhaust valve po natin ay patuloy pa din po siyang nakasarado. Ang piston natin ay umakyat siya. Nagsimula po siya dito sa ating bottom dead center papunta sa ating top dead center. Habang umakyat po ang ating piston papataas, ang air fuel mixture natin pumapasok sa combustion chamber ay nagko-compress sa loob ng cylinder. Nagko-compress po siya dito. Dahil sa compression, tumataas ang pressure at temperature ng mixture. Kaya nagiging mainit ito. Kaya nagiging mainit po siya. Ang pag-compress ng mixture ay nagiging critical dahil ito ang magpapataas ng posibilidad ng isang malakas na spark, which is yung nabanggit ko po na yung spark is dito na po natin siya matatackle for our power. And for our power naman po is pagdating ng piston natin dito sa top dead center, ang spark plug ay magbibigay ng spark upang magsimula ang ignition. This is the spark na nanggaling po sa ating spark plug. Ang spark ay nagbibigay ng ignite na nagko-compress sa air fuel mixture. Ang combustion ay naglalabas ng malakas na energy na nagtutulak sa ating piston pababa. Nagmula po siya dito sa ating top dead center papunta dito sa ating bottom dead center. Ang result ng expansion ay nagbibigay ng power na nagpapaikot sa ating crankshaft. This is the crankshaft. Ito yung umiikot. Ay nagpapagalaw sa iba pang mga bahagi ng makina tulad ng ating mga gears at wheels ng sasakyan. And for our power,
and for our power stroke ay pinaka-importante dahil dito nagmumula ang totoong lakas ng makina at ginagamit upang magpatakbo ng vehicles or machinery. And dito naman sa ating last stroke, which is the exhaust stroke. After ng power stroke, ang exhaust valve natin is open na siya. Ito yung tinatawag natin na exhaust valve. At habang ang intake valve natin is sarado pa din siya. And ang piston, habang umakit ito na nagmula dito sa ating bottom dead center, papunta dito sa ating top dead center. Habang umakit ang piston, ang mga burned gases or exhaust gases na nagmula sa combustion ay tinutula papalabas ng combustion chamber at papalabas sa ating exhaust valve, which is ito yung tinatawag natin na exhaust valve. Ang mga gases na ito ay tumataan sa exhaust system at papalabas ng makina, usually sa pamamagitan ng muffler. Pagkatapos ng exhaust stroke natin, nagsisimula ulit mag-open yung intake valve natin, which is the intake stroke. At paulit-ulit na magpapatuloy ang cycle na ito habang tumatakbo ang ating makina. Nagro-rotate lang siya. And yun lang po yung aking explanation for our 2-stroke and 4-stroke. Maraming salamat po sa pakikinig.